outside hospital nga tayo, so common nasa ano yan, nasa ground or nasa floor ang patient natin. So, ang gagawin natin, sabi ko nga, meron tayong ano sa chest at sa head part ng patient natin. And then sabi niya, place both of your hands on the center of the person's chest. So, paano natin hanapin yung chest ng patient natin? Okay, hanapin lang natin yung pinaka-sikmura natin, di ba? Or yung, ito yung rib cage, itong part na yan. So, dalawang daliri, no? Nakagilid tayo, di ba? So, ito yun. So, tignan na lang natin yung kamay pinang-check nito. ko po is right ko kasi dito ako komportable. Now, ang lalagay ko po, 2 finger breadths above this one is the heel of my palm. Okay? So, para hindi tayo malito, pag kunwari, itong pinang-check ko, check ko, lalagay ko dito, baka mawala ka sa placement. Pag nalocate mo na po yung sikmura ng patient, then your other hand, dapat lalagay mo na siya sa taas. Then, saka mo siya i-overlap. Okay. Dapat yung position po natin medyo naka-open yung legs natin para hindi mag-cause ng strain. Di ba? Sa rescue. Okay? So, now dapat medyo naka-lean forward po tayo. Hindi po tayo nakaupo ng ganyan mag-chest compression. Again, it will cause strain again. No? Dapat taas, medyo lean forward, straight yung arms, so that we can achieve the high-quality CPR. High-quality CPR kailangan natin para mabigay natin ang tamang chest compression sa patient. So, once na-locate na, lagay na yung palm, no? Heel of the palm. The other one, interlace. Then, lock elbows. Okay, hindi nakaganon. Dapat nakalock. Itong line na to, hindi siya magkaharap, dapat palabas. Para ma-prevent natin pag nakaganon lang po kasi, pwedeng mag-bend. So, ibig sabihin, hindi natin ma-achieve yung high-quality CPR. Dapat nakalock elbows. And then, with the use of the heel of our palm, compress 30 times. Okay? Pag-compress po tayo, okay, pag sa adult po, dapat 2 to 2.4 ang lalim. Kasi yun ang kapal ng skin natin para malocate yung heart. Para kapag pump tayo. Kasi di ba walang oxygen. So kailangan ma-pump natin or matamaan natin yung heart. So now, basta nasa proper positioning kayo, di ba, mag-gain natin or magagawa natin itong 2 to 2.4 inches. No, na lalim. Okay, so malalim talaga. So when giving compressions po, dapat yung yung body mechanics natin, dapat yung shoulder natin is perpendicular to the body of the patient. Okay? Yan. Okay? Then yung force natin manggagaling po sa shoulders natin. Hindi sa ulo, hindi ganon. Okay? Walang ganon. Hindi din po pwede mag-bend. Okay? Hindi din po pwedeng kunwari, pagod ka, anong tawag dito, i-overlap mo sa kabila, overlap mo na sa, hindi pwede. Kasi continuous daw po ang 30. Hindi daw pwede mag-stop. So now, give 30 chest compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Okay? Kasi 5 times natin gagawin para may idea tayo or may hint tayo na ilang cycles na ako. Kasi 5 cycles natin siya gagawin. So, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Okay? After the 30 chest compressions, if the patient is wala siyang neck or spinal problem, we can do the head tilt, chin lift maneuver. Okay? Pag yung patient natin is suspected gamay, head injury, we can do the jaw thrust. Pero pag gagawa tayo ng jaw thrust, kailangan may kasama tayo. Kasi hindi naman pwede nag-jaw thrust tayo, tapos babalik ka. Ang jaw thrust kasi dito ka sa bandang likod, ay sa ulo na ng patient. So let's assume that our patient has no suspected head or spinal injury. So we will do the head tilt, chin lift maneuver. Okay? Para maging patent po yung airway ng patient. Okay? Pag na-head tilt, chin lift na natin, pinch the nose, seal mo yung mouth mo sa mouth ng patient. Dapat walang lift. Para mabigyan mo siya ng right amount of oxygen.
Pero pag magbigay tayo, pag mag-blow tayo sa patient, hindi po tayo, walang ganon. Okay, kasi pwede mag-collapse yung chest or lungs ng patient. Normal breathing lang. So, head tilt, chin lift, pinch the nose, close, seal, 1, release, pinch the nose, 2, release. That's 1 cycle. 30 chest compressions and 2 rescue breathing. Then, balikan lang natin siya for 5 times or 5 cycles, 30 to 2 again. Hanggang sa makarecover si patient, hanggang sa kunwari mag-jerk si patient, hanggang sa umubo si patient. Okay? Pag may signs of life na si patient, then, sabi kanina ni Sir David, let's position the patient in recovery position. Para po hindi po lumabas yung air sa ilong. Kasi connected, di ba, may ano po, may daluyan yung ilong sa bibig. So, kailangan po natin i-close. Para hindi siya mag-bounce back. lumabas. Para pumasok sa lungs. Okay, thank you, Dons. Okay? So, yun po, no?